Wala pa nga daw 10 minutes ay maa-approve ka na dito sa Only Loan application na i-review natin ngayong araw. At marami nga nagpapatunay dyan dahil nabasa ko sa mga reviews na talagang na-approve sila in just less than 10 minutes. Ito nga ay nag-offer ng 25,000 for first-time user. Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. Panibagong araw, panibagong Only Loan application na naman ang ating pag-uusapan at re-reviewin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang magiging solusyon sa pera problema natin. At kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. And ayan nga, hindi nga daw talaga masasayang ang oras mo sa pag-apply dito sa OLA na i-review natin ngayong araw dahil wala pang 10 minutes ay nag-a-approve na ito. At ito nga ay nag-offer ng 25,000 pesos for first-time user. Naku, malaki ang 25,000 pesos kung totoo nga talagang ino-offer niya ito. Pero syempre, wag muna tayo agad maniniwala, lalong-lalo na sa mga ipinapakita nito sa kanyang ads. Mas maganda pa rin talaga na tingnan muna natin, i-check muna natin, at panoorin niyo muna itong video na to hanggang dulo para malaman natin kung hindi ba talaga tayo masasayangan ng oras sa pag-apply dito sa OLA na ito. Mataas na credit limit for first-time user, mababang interest at mga service fees, at syempre mahabang loan term ang hinitingnan natin para masabi talaga natin na legit ang isang online loan application. At kung ikaw nga ay madalas ma-reject sa mga ina-applyan mo, online loan application na yan, kahit bigay mo na lahat ng yung personal information, lahat ng kailangan na details, ay inilalagay mo na pero ang ending ay rejected pa rin. Naku, huwag kang mawala ng pag-asa dahil dito sa ating channel ay namimigay tayo ng instant GCash giveaway sa maswerteng mapipili. Ano nga lang bang dapat mong gawin? I-like lang ating video at mag-comment sa comment section para sa chance ang manalo. Nagkakaroon ka na nga ng idea sa mga online loan application at the same time, may chance ka pang manalo. At sa darating nga po na December, malapit na yan, next month na yan ay mamimigay din tayo ng Panoche Buena package sa maswerteng mapipili. Kaya tsaga-tsaga lang po sa panonood. Kung madalas kang ma-reject dito nga sa ating channel, ay may chance kang manalo. And then nga, balikan na nga natin ang OLA na i-review natin ngayong araw. Tayo nga ipagbabaka sakali na tayo ay ma-approve. Dahil syempre gusto nating makakuha ng mataas na credit limit, mababang interest at mahabang loan term. Ito ay walang iba kundi si MJT Loan, Loan App Philippines. Ito ngayon ay kasalukuyang mayroong napakataas na ratings na 4.9, pero syempre hindi yan assurance para masabi natin na legit talaga ang isang OLA. And sa mga magtatanong nga pala kung saan available itong si MJT Loans, ito ay available lamang po sa App Store at hindi pa siya downloadable sa Google Play Store. Kaya naman mga iOS users lamang po ang pwede makapag-download at makapag-apply dito sa OLA na ito. And ito nga ang pinapakita nito sa MJT Loans sa kanyang ads. Nakalagay dito na bigger loans over time. And ito nga ang in-offer nga nito is 25,000 pesos. Pero wag muna tayo agad maniwala sa 25,000 pesos. Ito nga din daw ay smart, fast decisions. And ito din ay fully confidential loan. So, safe daw ang ating mga information na ibibigay dito or ipoprovide sa kanila. And after nga yan, syempre, para tayo makapag-login or makapag-register pag wala pa tayong account, kailangan natin i-provide ang ating active phone number para makapag-send sila sa atin ng verification code at makakontinue tayo sa next step. And ito nga, bumungad na sa atin yung welcome, and then i-click lang natin yung apply now dito sa baba. And dito na agad tayo magpo-proceed sa application, which is yung una nating sasagutan dyan ay yung personal information. So, personal information, kasama dyan ang province of residence, city of residence, residential address, postal code, educational level kung anong natapos mo, pipili ka lang naman dyan. Marital status kung married or single, number of children, kung wala, ilalagay lang natin dyan ay 0. And then living conditions, pipili ka rin dyan. Kasama yung email address, dapat active at syempre nakaka-receive ng messages. And sa work information, syempre hindi mawawala dyan ang company name, company address, company phone number, and then nakalagay dito yung profession, pipili ka lang. And then tatanungin ka niya kung how long have you been in your work, kung gaano ka na ba katagal sa iyong trabaho. And then yung monthly salary, kasi nga baka dyan nila i-base kung magkano credit limit bang ibibigay nila sa atin. And ito nga sa work information, hindi mo na rin kailangan mag-provide ng additional documents, kagaya halimbawa ng Certificate of Employment or Payslip, dahil eto lang mga to ang kailangan mong sagutan, is pwede ka nang makapag-proceed. At dito nga, isang valid ID lang ang kailangan natin para tayo ay makapag-apply. And sa emergency contact nga, kailangan lang natin makapagbigay ng 3, which is mas konti ito compare sa ibang online loan application. Pero syempre,
isipin pa rin natin mabuti kung sino ilalagay natin dyan and expect nga yung worst scenario na lagi, lahat ng contact sa ating phone ay na-access talaga. Dahil nga, hindi lang yung ibinibigay nating contacts, yung 3 contact reference ang kanilang tinatawagan. Lalo na pag due date na natin at hindi pa tayo nakakapagbayad. And then dito naman sa credit standing, so tatanungin kanya dito na have you had any overdue orders in the past month? So mas maganda ilalagay mo dito na wala kasi nga baka ma-apekto yan sa pag-approve nila sa ating loan. Dito din nakalagay kung ilan yung maximum due days in the past month, total borrowings in the past month, and then the number of loans in the past month. So mas maganda dito, no loans na lang ilalagay natin para at least makita nila na wala kang loan sa ibang only loan application. Mas tumaas yung chance mo na ma-approve yung iyong application. And isang ID nga lang, kagaya ng sinabi ko, is pwede ka na makapag-apply dito. Pipili ka lang dun sa recommended ID type nila dyan na meron ka at pipicturean mo lang yan. After nyan is meron silang facial recognition or verification to check kung ikaw ba talaga naglo-loan or nagamit lang yung ID mo sa paglo-loan. And after nga nyan, dito tayo sa bank information. Pwede pa rin through e-wallet or bank. Sa e-wallet, ito lang yung mga pwede nating pagpilian. 3 lang. Pwede ang GCash, Paymaya at GrabPay. Pero syempre, ako madalas ko lang ginagamit din dyan is GCash. And after nga nating ma-provide lahat ng information na kailangan natin sa pag-apply, is dito na agad tayo, bumalik tayo dito sa welcome. And then yung offer ni MJT loan. Dito nga meron pang ibang products kagaya ng Loan Sure PH na pareho lang din naman ang ino-offer. Meron din ditong Speedy Peso. Nang ino-offer nila kagaya ni MJT loan is from 800 pesos up to 27,000 pesos. Pero dahil ang ina-apply natin ay si MJT loan, yun ang i-click natin yung kanyang apply now. And dito na nga natin i-check at malalaman kung approve ba talaga tayo. Totoo sinasabi niyang in less than 10 minutes daw is approve na yung ating loan application. At dito nga ang offer sa atin is tumataginting na 10,000 pesos. Pero syempre medyo nakakabayang 10,000 pesos na yan dahil marami na tayong na-encounter na ganyan ang ino-offer. At ang kanyang loan duration or loan term daw nito is up to 120 days. At ang amount to receive daw natin is 9,992 pesos. Wow! Promising. At ang interest nito is 320 pesos lang. At meron siyang service fee na 8 pesos. And kung mapapansin nyo nga dito, date of application natin is November 8. And then ang kanyang due date is March 8. Pero makikita natin dito, meron tayong repayment plan dito na ang due date natin sa December 16 ay 3,653.33. So, kung mag-i-start tayo ng December 16 na 3,653 is hanggang March po yan. So, December, January, February, March. At kung ito, total nga natin yung 4 na 3,653.33, yung 4 na buwan na pagbabayad natin mula December to March, ang total po nung inutang natin na 10,000 pesos ay 14,613.32 pesos. And ganyan nga po ang ipinakitang loan details netong si MJT loan na kagaya dun din siya nung iba na 10,000 pesos at mababa lang daw yung interest. Pero kung kukumputin natin yun, naabutin siya ng 14,000 plus pesos sa loob ng 4 months. Pero syempre, kung ikaw nga ay nakapag-try na dito kay MJT loan, i-share mo naman yung experience mo or kung totoo ba talaga na ganito yung ino-offer niya para at least magka-idea yung iba nating viewers kung maganda pa talagang utangan or applyan itong si MJT loan. So kung ikaw nga ay gustong mag-try, nasa sayo ng desisyon. Ang purpose lang ng ating review ay bigyan kayo ng idea kung magkano ino-offer niya, magkano yung mababawas at syempre yung kanyang loan term. At kung gusto nga manalo sa ating Pagdikas giveaway, like lang ating video at mag-comment sa comment section para sa chance ang manalo. And sa darating na December, excited na po ako mamigay sa ating Noche Buena package. At ito nga ang kabuang loan details netong sa MJT Loan. At dito na lang muna natatapos ang ating review ngayong araw. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!